Sige po, for 30 seconds, pag-pray mo naman yung nasa left and nasa right mo. Come on, let's just declare the blessing and favor of the Lord. Pag-pray mo po yung katabi mo. Pray for God's strength, for strong faith, for hope. Pray for God's conviction. Pray for fertile heart na ma-receive po natin yung message ng Lord this morning. Pray for a sensitive and a listening ear sa voice po ng Lord. Hallelujah. Come on, just declare good things. Pray for healing. In the name of Jesus. Hallelujah. Pray for breakthrough. Hallelujah. Salamat. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name. Amen. Amen. Sige po, we can be seated. We can be seated. Yung mga kids, punta na po sa Sunday school nila. Good morning. God is good. And all the time. Nasa series pa rin po tayo na pinag-aaralan natin, which is the 10 Commandments. Now, for the last 2 weeks, pinag-aralan po natin yung first and second commandment. So, yung first commandment is, sabi ng Lord sa Exodus 20 verse 3, you should have no other gods before me. Ibig sabihin, exclusive lang tayo. Okay? Our relationship to the Lord should be exclusive. Walang kahati. That's the first command. And last week, pinag-aralan natin yung pangalawang utos, which is, wala ka dapat idol. There should be no carven image na sasambahin mo. Amen? No, kasi, pinag-aralan natin that pag pala gumawa ka ng idol, you are reducing God into something, okay? Which is not the accurate picture. And the accurate picture lang ni Lord is Jesus Christ. Amen? So ngayon, nasa third commandment na po tayo. But as I study this 10 commandments, ang sabi pong ganyan ni Wes Huff, isa po siyang kilalang Christian apologist. Okay, so that is Wes Huff. Taga-Canada siya. No? Ang sabi niya, ang 10 Commandments po pala, or the laws of God, ay hindi lang series of do's and don't. Okay? So ito pala ay mga pangako ng Diyos. Tapos, parang magtataka ka, bakit command tapos pangako? Diba, kung babasahin mo yung 10 Commandments, huwag kang papatay, huwag kang magsisinungaling, huwag kang maiimbot, no? We do not covet. Laging may do not. So, paano mo masasabi that those are promises of the Lord to us? Okay. So, ang explanation ni Wes Huff is that sa mga Israelita na lumabas from Egypt, no? Ang sinasabi ng Panginoon sa kanila, that's why He gave the 10 Commandments, is that this is now your new reality. This is now your new identity. Ang ibig niya sabihin, dahil bago ka na, magagawa mo ng sundin itong mga commandments na ito. Kasi po, in Ezekiel 36, verse 26 to 27, may pangako po ang Diyos. Ang sabi niya ganyan, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang matigas ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Ibibigay ko sa inyo ang aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Amen? Kaya po pala makakasunod ka because God promised you to have a new heart. Amen? Kaya po pala ang mga 10 Commandments na binigay ng Panginoon ay mga pangako niya sa atin. Pinapangako niya na masusunod mo na ang mga bagay na ito because you now have a new heart. You now have a new spirit. Amen? So, kung titignan po natin, ano ba ang difference ng Kristyanismo or Christianity in other religions? Okay? Lahat ng religions ay nangangako, nagaganda ang buhay mo, makakapunta ka sa langit, ma-experience mo to. Okay? So, ang
ang kaibahan po ng Christianity and other religion is that ang mga other religions, sasabihin nila, you should do this, you should think this, and you should feel this to be accepted by God. But Christianity is saying, you are accepted by God, so you should do this, you should feel this, and you should think this. Amen? Hindi mo siya yung means para i-accept ka ng Panginoon. Sundin mo ang 10 Commandments to be accepted by God. Hindi. Ang sinasabi ng Christianity is that since you are already accepted by God, minahal ka na ng Diyos, binago ka na niya, that's why you can do this, you can feel this, you can think this, you can follow the 10 Commandments. Amen? Amen. So yun po, no? So hindi siya burden na I have to do this to be saved. Kung hindi ang 10 Commandments are the result of your salvation. Gets po? Okay. And then pangalawa, sabi pa ni Westhoff is that inutos po ito ng Panginoon dahil daw taglay na natin yung character ni God. Naniniwala po ba kayo na hindi kayo mukhang hayop or galing sa hayop? Amen? Kasi sabi nung nag-aaral ako, na-memorize ko nung grade 6 ako, humans daw are the highest form of animals, sabi ng ating mga textbook sa school. Pero hindi po yun totoo. We are created in the image and likeness of God. Amen? Kaya mali yung mga tinuturo din po ng ating mga textbooks eh. Amen? No? Sabi nila, we are the highest form of animals. Galing daw tayo sa unggoy. Nag-evolve daw tayo, di ba? Yung mga different species. Pero ang sabi po ng Bible, no. We are created in the image of God. Amen? So, sinasabi ni Westhoff, no, you can follow the 10 Commandments kasi taglay mo yung karakter ng Diyos. No? Kung ang Diyos ay katotohanan, kaya naman, hindi ka dapat nagsisinungaling. Amen? Ang Diyos ay nagbibigay ng buhay, kaya hindi po tayo pumapatay. Because that is the character of God who is living in us. Amen? Ang Diyos ay tapat, kaya naman, hindi ka nangangalunya. Amen po. So, ibig sabihin, yung 10 Commandments is just a mirror, no, na ipinapakita ang katangian ng Diyos. Amen? Sa ating buhay. At dahil nga po nilikha tayo kawanis ng Diyos, so nire-reflect lang natin kung sino ang Panginoon. Amen? Kaya kapag lumalabag ka sa 10 Commandments, you are acting out of your character. Kasi hindi ka ganun eh. Amen? No? Kaya hindi mo tatanong sa sarili mo, can I be good enough? Ang itatanong mo is that, does my life reflect God's character? Amen? So, ngayon, punta po tayo sa ating third commandment. Okay? So, ating pag-aaralan po ngayon is entitled, How to Take God Seriously. Okay? Honoring the sacred name. Kasi ito po ang pangatlong utos sa atin. Basahin po natin. In English muna, ESV version. Sabi ganyan ng chapter 20, verse 7 ng Exodus, You shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who take his name in vain. Sa Tagalog, huwag mong gagamitin ang pangalan ko sa walang kabuluhan. Ako ang Panginoon na inyong Diyos, ang magpaparusa sa sino mang gagamit ng pangalan ko sa walang kabuluhan. Let's pray. Father, thank you for your word this morning. We pray, Lord, na yung boses mo ang marinig. Gamitin niyo lamang po ang inyong lingkod, Panginoon, para po maging mic mo ngayong umagang ito. Ang boses mo, ang pangungusap mo, yung personal revelation mo, Lord, ang marinig ng bawat isa na nandito. I pray mapalakas kami, mabago kami, mapatatag kami, at patuloy na malakad po namin yung kalooban mo sa buhay namin. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. This morning, let us tackle ano ba yung mga
First is the power and significance of name. Bakit ba importante ang pangalan? At ano ang significance ng pangalan? Okay? Kasi tinutos ng Panginoon, huwag mong gamitin ang pangalan ko sa walang kakwenta-kwentang bagay. Huwag mong gamitin ang pangalan ko sa walang kabuluhang bagay. Yun ang pangatlong utos. Amen? Nakakasunod po ba? So, let us first go through ano ba yung power and significance of name. Okay? So, number one, ang pangalan is the first step in knowing someone. Tama ba? Kung may crush ka, may gusto kang ligawan, ang una mong inaalam ay ang kanyang pangalan. Right? Tama ba? Yan yung una mong tinatanong on the get to know stage. Diba? And madalas, yung pangalan, diba, pag nasa school ka, it's either yan yung source din ng pagbubuli sa'yo. Diba? Pag yung apelido mo medyo maganda-ganda. Di magiba, di malanta, diba? Di marukot. Yung mga lahat ng D. Diba? So our name is so powerful. Amen? Tama ba? And sabi pong ganyan, si Lord daw is nagpakilala mismo sa atin. Sabi ng Isaiah 65:1, sumagot ang Panginoon, nagpakilala ako sa mga taong hindi nagtatanong tungkol sa akin. Natagpuan nila ako kahit hindi nila ako hinahanap. Pinakilala ko ang aking sarili sa kanila kahit hindi sila tumatawag sa akin. Grabe yung love ni Lord sa atin, no? Hindi mo man hinahanap si Lord, nagpakilala siya sa'yo. Hindi mo man siya tinatawag, pinaalam niya sa'yo yung pangalan niya. Amen? And kaya nga po, no one can boast na bakit tayo nandito ngayon, sumasampalataya sa Panginoon. It's only because of the grace of God. Amen? Yung sasabihin mo, kasi talagang seeker ako. Talagang mapanalangin po niya, close kaming Lord. Hindi. Ang sabi po ng word ni Lord, hindi natin siya hinahanap, hindi natin tinatawag ang Panginoon. Siya mismo ang nag-reveal ng kanyang sarili sa atin. Amen? How good is our God. Amen? Kaya po nandito tayo ngayon sa kanyang presensya. Kaya po no one can boast. No? Sabi ng Ephesians 2, verse 8-9, dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang maipagmalaki ang sinuman. Amen? Kapatid, nagsisipag tayong sumunod sa Panginoon, nagtsatsaga tayo, talagang gusto natin na i-honor ang God, not because for our merit, not because you are a good performer, no? Kung hindi, dahil lamang po ito resulta ng grace ng Panginoon. Amen? Sabi dyan, no? Para walang maipagmalaki ang sino man. Amen? Tayo po ay nakakilala sa Panginoon dahil nireveal niya ang sarili niya at pangalawa, siya mismo ang nagbigay sa atin ng kaligtasan. Sabi ng Bible, ako ang pumili sa inyo. Hindi kayo ang pumili sa akin. Nasabi yan ng Panginoon. No? Kaya, makapangyarihan ang pangalan. No? Because it is the first step in knowing someone. And ano ba ang significance and power ng pangalan? It is also your source of reputation. No? Ano ang difference nito ng dalawang pangalan po na ito? Apple versus Oppo. Anong mas gusto nyo? Apple, okay. Saan nyo po gustong tumira? Alabang or Tondo? Alabang, okay. Sino po ang iboboto nyo? Vico Soto or Diskaya? You get what I mean? Your name is the source of your reputation. Sabihin pa lang ang apelido mo, pangalan mo, meron nang pumapasok sa isip ng nakakarinig. Kaya the name is so powerful. Amen? So we associate name, no? Ina-associate natin ang pangalan,
bagay o tao, depende doon sa kanyang pangalan. Okay? And in the Bible, napakahalaga ng mga pangalan because it describes kung sino yung tao o kaya yung kanyang character. For example, Isaac, no? Ang equivalent niya is laughter. Okay? Kasi yung nanay niya tumawa nung sinabi ni God na magkakaanak siya, matanda na siya. Kaya ang ipinangalan sa kanyang anak nung lumabas ay Isaac. No? Kasi ibig sabihin niya siya ay tumatawa. No? Pag Esau naman is equivalent to hairy o mabalbon. Okay? Kaya nga, di ba, yung mga nagkakaroon ng anak ng mga Kristiyano, madalas, kumukuha sila ng pangalan sa Bible na dinidescribe yung sitwasyon o yung gusto nilang maging buhay ng kanyang mga magiging anak. Nakakasunod po. No? And, so sa pag-aaral po natin ngayon, sabi, do not take the name of the Lord in vain. Okay? Huwag mong gamitin sa walang kabuluhang ang pangalan ng Diyos. And what is the personal name of God? Do you know? Yahweh. Okay. Yahweh is the personal name of God. And Yahweh, no, ay meron din pong ibig sabihin. At ang Diyos mismo ang nag-define kung sino siya. No, mababasa po natin yan sa Exodus 34, verse 6 to 7. Sabi ganyan, dumaan ang Panginoon sa harap ni Moises at sinabi, ako ang Panginoon, I am Yahweh. Ako ay mahabagin at matulunging Diyos. Mapagmahal at matapat ako, at hindi madaling magalit. Ipinapakita ko ang pagmamahal ko sa maraming tao at pinapatawad ko ang mga kasamaan nila, pagsuway at mga kasalanan. Pero pinaparusahan ko ang mga nagkakasala, pati na ang kanilang saling lahi hanggang sa 3 at 4 na henerasyon. Amen. That is the God that we serve. Yahweh. Amen. Alam niyo po ba that God's name is so sacred na yung mga dating nagsulat po ng Biblia, they are using kill. Yung kill, yung pong parang balahibo ng manok na tapos tinitil-til mo sa ink or sa ano man, tapos yun yung pagsusulat mo. Alam niyo ba, during that time, yung mga scribes, when they write the name of the Lord, pagkasulat nilang ganon, they will throw away that kill, yung pinasulat nila, papalitan ulit ng bago. Because that's how sacred is yung name ng Panginoon. No? And, hindi na ho nila binabanggit ang pangalang Yahweh. Kaya po napalitan ng Lord yung sa Bible po natin. Because sabi nila, hindi karapat-dapat ang bibig ng tao to say the name of God. No? So, ganun po ka-sacred yung pangalan ng Panginoon. And alam niyo po ba, no? God is in the business of rebranding or pagpalit ng pangalan ng tao. Sa Bible, ang halimbawa po ng mga tao na pinalitan niya ng pangalan is si Abram. Si Abram naging Abraham. Okay? Bakit? Nadagdag yung letter H. Yung H is in the name of God. Okay? So, yung name ni God, idinugtong, inilagay doon sa pangalan ni Abraham. So, yung kanyang pangalan from exalted father na Abram, ang naging meaning na is father of many nations or father of many. No? And another example, si Jacob, from pagiging supplanter or deceiver, naging Israel. Pinalitan ng Diyos ang kanyang pangalan. Ibig sabihin, siya na is Prince of God. Amen? Di ba po tayo, nung tayo ay, even before, no, na tayo po ay naging Christian, ang dami ring brand sa atin. Addict, sinungaling, magnanakaw, chismosa,
Di ba? Ang dami pong idinikit sa pangalan natin at pagkatao natin na pinalitan ng Diyos nung nakilala po natin siya. Amen? Yung pagiging masama mo dati, ngayon, ang description na sa'yo, mabait. Nung dating kuripot ka, maymut ka, ngayon, magana ka, mapamiyana ka. Amen? It's all because of God. Amen? Pinapalitan niya yung ating pangit na history, no? Yung dating branding sa atin na pangit, mahirap, no? Ngayon, mayaman. Amen? Ganun po ang business ng Panginoon, changing our name, no? Kumbaga sa nire-rebrand niya tayo. Alam niyo po anong sabi ng Bible? Anong description ng God sa atin? This is your branding, sabi niya. You are loved, you are accepted, you are forgiven, you are chosen. Pwede mo display. And you are God's masterpiece. You are apple of His eye. You are ambassador of Christ. Joint heir with Christ, light of the world, and salt of the earth. Daig mo pa ang Miss Universe, kapatid, sa title na meron ka. Amen? Kaya po, pag sinabi sa'yo, pangit ka, diyan ka nagkakamali. Ang sabi ng Bible, I am fearfully and wonderfully made. Amen? Because the world will always brand us na magpapadown sa atin. But the word of the Lord will always build us up. Amen? Yan niya. Sabi mo, ay, kawawa naman ako, walang nagmamahal sa akin. No. Sabi ng Bible, you are loved, you are accepted. Amen? You are forgiven, and you are chosen. Kaya po ang Lord, pinalitan niya yung ating pangalan from shameful names into an honorable name. Amen? Biruin mo yun, daig mo pa si Henry C. Ikaw daw ay tagapagmana kasama ni Kristo. Amen? Hindi mo lang mamanahin mga malls, kundi buong mundo. Because the God who called us na anak ay may-ari ng lahat. Amen? So, kapag ang tatay mo, kung anong pagmamay-ari niya, yun ang mamanahin mo. Amen? Kaya pala, tingnan mo yung katabi mo. Hindi pala basta-basta yan. Amen? Bigatin pala yan. No? Hindi pala yan bigatin dahil lang sa timbang, kung hindi talagang bigatin dahil anak siya ng hari. Amen? Amen po? Kaya, nagigets po ninyo kung gaano ka-importante ang pangalan. Amen? Amen. So, kaya nga po, ano ba ngayon yung mga paraan na nami-misuse natin yung pangalan ng Diyos? Kung ganoon pala ka-importante ang pangalan, paano natin nami-misuse ang pangalan ng Diyos? Number 1, you are misusing God's name if you are using it to insult, para manlait, magsumpa, o magmura. Okay. Ano ang common na illustration po na ito? Sabing ganyan, ito ay yung pagtrato mo sa banal na bagay nang may pang-aabuso, panghamak, o kawalan ng paggalang. Example nito is yung mga nagsasalita ng OMG. Oh my God. Oh my gosh. Sino ba po ang nag-ano ng ganon? Yung pag na-shock, ang sasabihin, Diyos ko po. That is an example of using God's name in vain sa walang kabuluhan, walang kakwenta-kwentang bagay. Yung iba ngayon, mga kids, mga young people, G. G na lang ang pangalan ng Panginoon, wala nang galang. G kanuan na. Ika kaya, nanlagyo mo. Halimbawa, Aris, buli mo, sanda ka A. O kaya S. Amen? Do not use the name of God sa walang kakwenta-kwenta. Kaya dyan. Oh my gosh, sana Wala na uling sinabi na itang ikita kayong Facebook, social yung karamdaman.
but it is lack of respect to the name of God. Amen? Ano ba pong halimbawa? Yung sa pelikula, di ba? Yung pag nainis sila or Jesus, Sino na po nakapanood ng ganon? Minsan nabede pa yung lagyo ng Lord po ang magmuraga. And they are cursing, right? Jesus, Amen? So let us not use the name of God to insult, amen? And for the sake of just an expression. Amen? Pangalawa, that we are mistreating or misusing God's name. Okay? To indulge. Okay? Or yung para sa sarili po nating kagustuhan or tradisyon or pamahiin. Ang halimbawa po nito is that sinasabi natin, in Jesus' name. Pero yung pinagpipray mo is para manalo ka sa sugal. In Jesus' name, manyambot ko king loto. In Jesus' name, manyambot kong wedding. In Jesus' name, manyambot ko king tayako, king pustako. That is misusing the name of God. In Jesus' name, pero pinagpipray mo sa maling bagay. Ting Miley, natin yata ang pituturan. Amen. That is to indulge. Okay? You are using the name of God for your own greed and benefit. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, sa kabilang church yun. Hindi dito yun. Amen. Naiintindihan po ba natin? Amen? That we should not use the name of God sa mga ganitong klaseng paraan. Okay? Aside from that, yung sa tradition, okay? Yung magpapakasal ka sa simbahan dahil maganda yung background, maganda yung ceremony, para sa video, para sa picture. Pero, pagkatapos ng kasal, ng ceremony, wala naman kayong balak isama ang Diyos sa inyong pagsasama. Okay? Huwag niyong gamitin ang pangalan ng Panginoon for show. Pakitang tao. Amen? Amen. Ginagamit po ang house of God, ang kanyang pangalan, para lang sa aesthetic or image. That is to indulge. That is misusing God's name. Amen? Amen. Pangatlo, to intimidate. Okay? Para manakot. Okay? Yung misuse din po pala natin ang pangalan ng Diyos kapag ginagamit natin ang kanyang pangalan para i-manipulate ang ating kapwa. No? Kapag meron kang gustong makuha, gusto mong mapasunod ang kapwa mo, sasabihin mo is, sinabi sa akin ng Panginoon, dapat bigay mo sa akin yung pera mo. That is wrong. Amen? Alam niyo po, nakakatawa man, pero meron pong mga gumagawa ng ganyan. Sasabihin nila, sinabi sa akin ni Lord, ganito yung gawin mo. Amen? Which is very wrong. Amen? Ginagamit mo ang pangalan ng Diyos to manipulate someone. Okay? Kasi, hindi siya makakahindi. Sinabi mo, pinapasabi ni Lord eh. Amen? Ano pa? Pagbibigay ng katwiran sa kasalanan. Isang negosyante na nandaraya sa timbangan o sa buwis, pero sasabihin, God knows my heart. Para naman ito sa pamilya ko eh. Pinagpala niya ang negosyo ko. So, ginagamit po natin yung pangalan ng Panginoon para pagtakpan yung ating mali. Another thing is discrimination or hate speech. Okay? Ginagawa mong weapon ng word ni Lord o ang kanyang pangalan for you to express hate. Okay? Ginagawa mo itong tool. Okay? So, halimbawa, ginagamit mo yung verse para laitin yung isang tao. Yung sikat na yon, yung bakla, mapupunta sa hell.
Amen? Sabi ni Gary B, there's a way of saying things and saying the truth. Kasi masakit na yung truth, tapos pag inidiin mo pa, mas masakit. Amen? So sabi po ng 1 Peter 3:15, ito ang advice sa atin. In your hearts, honor Christ, the Lord as holy, always being prepared to make a defense anyone who asks you for a reason for the hope that is in you, yet do it with gentleness and respect. Amen? 1 Peter 3:15. No? Kaya nga po, that's common ways that we are misusing God's name. Nakakasunod. And now, second to the last topic po natin. Bilang Kristiyano, meron din po tayong dalawang misconception in applying the power of God's name. Amen? Naniniwala po ba kayo that God's name is powerful? Amen? And because we believe that, meron po tayong mga maling konsepto ng paggamit at pag-apply ng makapangyarihang pangalan ng Panginoon. Ano ang number 1 dyan? Okay? Number 1 is yung tinatawag na Magic Wand Syndrome. Diba last week, diniscuss natin yung do not carve an idol. Ano yung example ng mga idol? Agimat, Lucky Charm, no? Yung mga nagbibigay ng mga swerte, feng shui. Alam nyo, madalas, nakakalampas na tayo doon eh. Inaalis na natin yun eh. Tinatanggal na po natin sa ating buhay. Pero, ang nangyayari is that the way we use lucky charms and mga pampaswerte, ipinapalit or ina-apply po natin ng ganoon din ang paggamit sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Okay? Paano po yun, Ate Wilma? Okay? So, example po niyan is, for example, ikaw ay parang pulis. Okay? Sasabihin mo sa magnanakaw, stop in the name of law. Okay? Stop in the name of law. Kapag tambay ang nagsabi ng stop in the name of law, mag-i-stop ka ba? Hindi, di ba? Because you do not have authority na gamitin yon. Amen ba? Nakakasunod po ba? Nandiyan ba po ba kayo? O nagugutom na kayo? O inaantok na kayo? Ay, di ba? Okay, sige. Okay. So, ulitin ko, Magic Wand Syndrome. Okay? So, paano po yun? Okay? Ginagamit po natin siyang parang spell. Na pag sinabi mo in Jesus' name, mangyayari yung ginanon mo ng one. Okay? Amen? Another example. Okay? Maybe poor yung aking pagkaka-explain, but ito. Example, pumunta ka sa SM department store at kinuha mo yung mga things na gusto mo, pantalon, mga gamit, pabango, makeup, and then lalabas ka ng mall o department store na hindi nagbabayad. Ang tanong, haharangin ka ba o hindi? What if ikaw si anak ni Henry C? Haharangin ka? Hindi. Hindi, di ba? Because you have relationship doon sa may ari. Amen? Now, my point is, kung wala kang relationship sa Panginoon and you are always using in Jesus' name as if you want to manifest, as if you want to get yung gusto mo sa buhay, you are using it as if magic. Okay? Para mag-manifest, para makuha ko to, sasabihin ko in Jesus' name. Which is wrong. Amen? Amen po. No, hindi mo pwedeng gamitin yung pangalan na in Jesus' name kung wala ka naman pong authority, kagaya ng pulis, at relasyon, kagaya ng anak ni Henry C. You will never get the benefit of it. Gets? Amen? You should have
a right relationship sa authority, sa government. Amen? Sa boss, sa may-ari. Amen. Kaya po nagiging magic wand syndrome. Ay, nag-a-attend na ako. Pag sinabi kong in Jesus' name, dahil sinasabi nila, magagawa ko ito. Alam niyo po, mayroong example sa Bible. Yung anak ng saserdote na si Sceva. Okay. Mababasa natin siya sa Acts chapter 19, verse 13 to 16. Nainggit sila kay Apostle Paul dahil pag sinabi niya yung in Jesus' name, nakapalayas yung mga demonyo doon sa mga katawan o doon sa mga tao na kanyang pinapanalangin. So, ito dahil mga anak ng saserdote, no? So, naglilingkod sa church, ginawa din nila yung ginawa ni Apostle Paul. Pinuntahan nila yung mga nasasaniban ng masamang espiritu at pinalayas, tinangkang pinalayas yung mga demonyo. Pero alam niyo kung ano nangyari? Sila ay binugbog ng taong sinasapian ng demonyo. Ang sabi nung demonyo sa kanila, kilala ko si Pablo at si Kristo, pero hindi ko kayo kilala. Amen? Kaya hindi porke kapatid sinasabi mo in Jesus' name, it will have an effect. Yun yung misconception na meron ang mga Kristiyano. Ang tanong dyan, may relasyon ka ba? Kilala ka ba ni God? Para gamitin mo yung pangalan niya at magkaroon ng resulta. That's magic wand syndrome. Kapag wala kang relasyon sa Panginoon at sinasabi mo, in Jesus' name, wala. Why? Gets? Na-explain ko po ba yung mga misconception na meron po tayo ngayon? And ano pa? Pangalawang misconception. Okay, ito po yung mga maling paggamit natin. Kasi pwedeng, dahil nga Kristiyano na tayo, matagal na tayo sa church, maybe we do not use yung oh my God, Diyos ko po, ginagamit natin ang pangalan ng ating Panginoon sa pagmumura. Baka graduate ka na doon, tapos ka na doon eh. Pero dito sa pangalawa na ito, sa dalawa na ito na magic wand syndrome, and pangalawa is word of faith. Okay? Baka dito hindi ka pa-graduate, hindi ka pa-delivered. Amen? So, naintindihan po yung una. Okay? Yung pangalawa, yung tinatawag na word of faith. This is another misconception sa paggamit ng pangalan ng ating Panginoong Yesus. Sabi pong ganyan, dito nagiging mapanganib ang paggamit sa pangalan ng Diyos dahil ginagawa po natin itong tool para sa ating sariling greed or kasakiman. What do you mean by that, Ate Wilma? Madalas, we want the kingdom without the king. We want the blessing but not the blessor. Amen? That is word of faith. Ito yung mga name it and claim it. Diba? Madalas, mahilig po tayo dyan eh. Yung parang minamanifest natin. We are claiming it. Amen? Alam niyo kung anong delikado dyan? Claim ka ng claim pero hindi ka naman nagiging responsable. Amen? Diba? Parang, I claim it in the name of Jesus. But there is no responsibility. I claim my healing, Lord. Kahit ka nang kain ng taba. Kahit ka nang kain sa anli. I claim it, Lord. Magbe-breakthrough ako sa aking finances. Wala namang ginagawa. Amen? Mali po yung paggamit ng pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen? Positive confession. Meron po tinatawag na toxic positivity. Okay? Yung you will just feel good, pero hindi na siya biblical. Amen? Ito po yung paniniwala na yung dila natin ay merong faith force. At yung pangalan po ng ating Panginoong Yesus is nagiging trigger para makuha natin yung kayamanan or kalusugan. Alam niyo, wala pong masama na
magdeklara ka ng faith mo. Ang masama is that yung faith mo, patay naman kasi walang gawa. That is word of faith. Positive confession, pero hindi nagta-translate sa action. Amen. Guess niyo po? Ayoko dumating ang 20, 30 years Christian ka na, declare ka ng declare, pero walang nangyayari, and then you will say, hindi naman pala talaga totoo ang Diyos. Ikaw pala ang may problema. Amen? Dahil hindi mo naiintindihan ang kapangyarihan ng pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen? Kasi po, ang problema sa word of faith is that ginagawa nating utusan ng Diyos. Can you hear it? Ginagawa nating utusan ng Diyos. When you say, in Jesus' name, gusto mo, obligado ang Panginoon na i-grant ang iyong prayer. Amen? Nagiging friendly user po tayo sa Panginoon. We are just using God. Instead na ikaw ang gamitin ng Panginoon, ginagamit mo ang Panginoon para sa sarili mong nasa, sa sarili mong goals, sa sarili mong dreams. Amen? That is word of faith. No? As if, pag sinabi mo in Jesus' name, it will trigger something. Amen? Kaya yun po yung toxic. Okay? Nakakasunod po. Kaya sabi ng Lord, basahin po natin ulit, Exodus 20 verse 7. Huwag ninyong gamitin ang pangalan ko sa walang kabuluhan. Ako ang Panginoon na inyong Diyos ang magpaparusa sa sino mang gagamit sa pangalan ko sa walang kabuluhan. Yes, napaka-makapangyarihan ng pangalan, napaka-sacred ng pangalan ng Panginoon, kaya huwag po natin gamitin sa walang kakwenta-kwentang bagay o sa maling paggamit. Amen? So Ate Wilma, paano po iti-take yung pangalan ng Panginoon seriously? Number 1, be selective with your words. Maging maingat ka sa iyong pagsasalita. Sabi ng Matthew 12, verse 36 to 37, tinitiyak ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom, which is darating talaga yon, mananagot ang bawat isa sa mga walang kwentang salitang binitawan niya. Sapagkat ibabatay sa mga salita mo kung paparusahan ka o hindi. Amen? Kapatid, narinig man yan ng iba o hindi, yung words mo, it will be judged. And it will not be judged by man, it will be judged by God. Pag humarap ka sa Lord, dahil pa niya ang merong CCTV. Kasi sa CCTV, video lang eh. Si Lord, pati audio, lahat ng sinabi mo, sa isip mo, sa puso mo, recorded. And ang sabi po dito, yung mga salita mo na sinabi mo, doon magdedepende kung paparusahan ka o hindi. Kaya nga, di ba, words is so powerful. Dinideklara po natin ang ating pananampalataya through word. Ina-accept natin ang Panginoon through our mouth. Amen? Sabi ng Bible, if you declare sa bibig mo that Jesus is Lord, that He died and rose again, you will be saved. Kaya napaka-makapangyarihan ng salita. Amen? Kaya sabi po dito, nakadepende dyan kung paparusahan ka o hindi. Kaya be careful, be selective with your words. Lalo na po sa paggamit ng pangalan ng ating Panginoon. Amen? May nakukuha po ba tayo? And pangalawa, and then I will end. How to take God seriously, no? How to honor His name. Pangalawa is be sincere in your actions. Tayo po mga Kristiyano, we should walk our talk. Ang ibig sabihin, pakita mo talaga yung pinapaniwalaan mo. Amen? Hindi ka lang dapat magaling magsalita, hindi lang dapat tama ang iyong sinasabi, kung hindi dapat ito'y nakikita rin sa ating mga gawa. Amen? Sabi ng Titus 1:16, sinasabi nila
Kilala nila ang Diyos. Ngunit, hindi naman nakikita sa kanilang mga gawa. Sila'y kasuklam-suklam, masuwayin at walang mabuting ginagawa. I know the Lord. Kilala ko ang Panginoon. Sumasamba ko sa Kanya. And then, pag tinignan ng ating buhay, meron bang ebidensya sa ating pananampalataya? Kung daw ikaw ay aarestuhin sa pagiging Kristiyano, meron bang enough evidence na magtuturo na ikaw talaga'y Kristiyano? Ulitin ko. Kung ikaw ay isusuplong, ikukulong, ihahabla, idedemanda sa pagiging Kristiyano, kapag ba inimbestigahan ang buhay mo, meron bang makikitang enough evidence to prove that you are a Christian? Amen? How to take God seriously? Be selective with your words and be sincere in your actions. Amen? Meron pong kwento, and I would like to end on this story. It's about Alexander the Great. No, si Alexander the Great, kilala siyang mananakop, conqueror. Okay? So, sabi ko ganyan, siya ay isang hari na ang pangalan is naging symbol na ng pagiging undefeated or unconquered. At napakataas po ng kanyang standard pagdating sa katapangan at disiplina. Isang gabi, habang naglilibot po siya sa kanyang kampo, no, sa kanyang palasyo, nakatagpo siya ng isang batang sundalo na nakatulog habang nagjo-duty bilang gwardya. So ito pong kasalanan na ito, ay ang parusa nito ay kamatayan. Bakit? Siyempre pag gwardya ka, natutulog ka at may sumalakay nang hindi mo alam, di ba? Mabigat na kasalanan. At ang masama pa dito, ang mismong hari ang nakabantay sa kanya pagtulog while on duty. No? So ginising po siya ng hari at tinanong, sabi niya, "Soldier, alam mo ba ang parusa sa pagtulog habang nagbabantay?" So yung batang sundalo, tumango siya at nanginginig sa takot. Pagkatapos, nagtanong ulit si Alexander the Great. Sabi niya, "Anak, anong pangalan mo?" Bumulong yung bata. "Alexander po," sabi niya. "Alexander po, mahal na hari." Natigilan ng hari. Tinignan niya yung bata sa mata. At inulit yung tanong niya, "Anong pangalan mo?" Sabi niya, "Anong pangalan mo?" Sumagot yung batang sundalo, "Alexander po." Hinawakan ng hari yung kanyang balikat at lumapit at binulungan siya. Sabi niya, "Alin sa dalawa? Baguhin mo ang iyong actions o baguhin mo ang iyong pangalan? Dahil hindi mo dudungisan ang aking pangalan habang daladala mo ito." Get it? Nagets niyo? Either magpalit ka ng aksyon o magpalit ka ng pangalan. Dahil pareha silang Alexander. Amen? Alam niyo po mga kapatid, kung titignan natin, parang tayo yung sundalo. Kapangalan natin ang Panginoon because we have His character, His nature. You are called Christian. Christ is the first term, first root word ng salitang Christian. You are called after God's name. Kung parang tatanungin tayo is that, papalitan mo ba ang pangalan mo o ang action mo? Amen? Pero buti na lang po, hindi gano'n ang ating Panginoon.
Hindi niya sasabihin na, Nano, magbayo ka o lakoda ka? Buti na mo makatingin mo tao. Amen? Kung titignan mo, pwede naman yung sundalo. He was giving his best eh. Pero baka pagod na pagod talaga siya. Nakatulog siya ng hindi niya sinasadya. Amen po ba? Diba? Aminin po natin yan. Madalas, nagsisikap naman tayong sumunod. Nagsisikap naman po tayong mag-comply sa gusto ng Panginoon. Pero may panahon talagang pumapalya, dadadapa tayo. Tama po ba? Amen? Pero alam nyo anong maganda sa Panginoon? Hindi niya tatanungin kung change your conduct or change your name. Amen? Kasi po, pinadala niya ang kanyang buntong na anak para yung hindi natin kayang i-comply. Ang Panginoong Jesus ang nag-comply. Amen? Yun dun sa 10 Commandments, kung i-check yon sa araw-araw, kung pumapalya tayo, hindi tayo lagi nakakakuha ng 10 out of 10. Tama po ba? Amen? Lagi tayong palpak, lagi tayong kulang. Amen? Pero alam niyo po, praise God because of Jesus Christ. Yung pong hindi natin kayang i-fulfill na law, pinerfect niya. Amen? Amen? Kung saan po tayo bumagsak, doon po nagtagumpay ang ating Panginoong Jesus. No? Tayo po yung sundalo na nakakatulog pag minsan. Amen? Pero si Jesus po, siya yung sundalo na nanatiling gising at tapat hanggang sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Amen? Tayo po yung lumabag sa pangalan ng Diyos, pero si Jesus po yung tanging tao na nagbigay ng perpektong dangal sa pangalan ng Ama. Amen? Diba, nadungisan naman po talaga natin ang pangalan ng Panginoon. Kahit ngayon na nagsisikap tayong lumakad sa katwiran, from time to time, nadudungisan natin ang pangalan ng Panginoon. From time to time, napapahiya po natin ang Diyos. Tama? Pero buti na lang po, merong Jesus na nasa buhay po natin. Amen? Yung katwiran niya, yun ang suot-suot po natin. Amen? Amen? No, no, sabi ganyan, nung tayo ay hinawakan ng Diyos sa ating pong maruming uniforme, kagaya dun sa sundalo. Nakita niya yung dumi natin, pero hindi niya sinabing, baguhin mo yung gawa mo para manatili ang pangalan ko sa iyo. Sa halip, sinabi niya sa kanyang anak, bugtong na anak ng hari, no? Who is our Lord Jesus Christ. Anak, papasanin mo ang kanilang dumi at ibibigay mo sa kanila ang iyong katwiran. Yan po yung sabi ng Galatians 3:13. Ngunit hindi natin masunod ang lahat ng inuutos ng kautusan. Kaya sinumpa tayo ng Diyos. Pero ngayon, sabi mo sa katabi mo, pero ngayon, tinubos na tayo ni Kristo sa sumpang ito. Sinumpa siya alang-alang sa atin dahil sinabi sa kasulatan, isinumpa ang sinumang binitay sa puno. Amen. Kaya naman kapatid, hindi po tayo sumusunod ngayon sa 10 Commandments, sa mga batas ng Diyos para maging katanggap-tanggap sa Kanya. Amen? Hindi po tayo sumusunod ngayon para maging karapat-dapat sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Sumusunod po tayo dahil binigyan tayo ng halaga ng Panginoon. Amen? Sa tutusin lang, di mo naman kayang kitain ng salvation, kapatid eh. Kahit sabi ng verse, sabi ng salita ng Panginoon, ibigay mo man ang lahat ng yaman sa mundo, wala ni isa man sa atin ang kayang magligtas ng kanyang sarili. Amen? Amen? Sabi pa ng Bible, yung mga mabubuti mong gawa, they're just like filthy rags, maruming basahan sa harapan ng Panginoon. Ibig mong sabihin natin, Ilma, hindi na kami gagawa ng mabuti. Hindi, ganun ang aking ibig sabihin. Ang ibig lang pong sabihin, gumagawa tayo ngayon. Nagsisikap tayo ngayon sumunod sa tulong ng banal na Espiritu na nanahan sa loob po natin. Hindi dahil
para tanggapin at maligtas tayo. Kung hindi dahil ligtas ka na at tinanggap ka na ng Panginoon. Amen? Kaya nga hindi mo gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ng Panginoon. Bakit? Alam niyo, sabi ng Acts 4:12, there is no salvation. No? Wala daw pangalan under heaven na makakapagligtas sa atin aside sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Because sabi ng Romans 10:13, ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Kaya sino ka para babuyin? Hindi naman babuyin, ang pangit naman ang term na yun. Diba? Gamitin sa mali ang pangalan ng Panginoon. How powerful is that name? Nasabi, kapag ikaw ay tumawag sa Panginoon, maliligtas ka. Kaya kapatid, huwag mo basta gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ng ating Panginoon Jesus. Amen po ba? Amen? Those who call upon the name of God will be saved. Amen? Amen. May nakuha po ba tayo ngayong umaga? And dito na po talaga ako magwawakas. Alam niyo po, this is a trivia. Okay? So, trivia, no? Diba ano ang personal name ni God? Yahweh. Pero alam niyo po ba na wala talagang vowels yon na A and E? It's only a 4-letter word or name. Y-H-W-H. Okay? Kaya nga, diba, ang idinagdag sa pangalan ni Abraham is just letter H. Because wala naman A sa pangalan ng ating Panginoon. And ang sabi po ng mga Bible scholars, hindi ito makikita sa Bible, pero ang sabi ng mga nag-aaral ng Biblia, okay, the Bible scholars, yun daw kung pangalan ng Panginoon is like breathing, paghinga. When you inhale, you are saying Y-H. And then, kapag ikaw ay nag-exhale through your mouth, it's like you are saying W-H. Yeah. Subukan nyo. May toothbrush kayo? Sige. Let's exercise, okay? Sabi ganyan, when you inhale, it's like you are saying the name of God. Yeah. Okay? And then when you exhale, it's like you are saying the last 2 letters, W-H. Okay? Oh, practice. Right? Make sense, di ba? Make sense. Tama? Alam niyo mo ang sabi nila? The first word pagkapanganak mo pa lang, if that is true, is the name of God. And on your last breath, ang pangalan pa rin na sinasabi mo is the name of God. Amen? Kaya do not use the name of the Lord in vain. Amen? Because yung nagsusustain sa atin na life is the name of God. Diba? Even on your breathing sa nose, diba? Right? It's like you're saying the name of God every second. May toothbrush ko niya, may candy ko na din eh. But, kawawa naman yung mic. Gets po natin? Amen? That's the name of God that is giving air to your lungs. Kaya ka buhay, kapatid. Amen? And talagang nung sinusulat ko, nung pinag-aaralan ko to, nasa SM Telabastaagan ako, makapag-aga ko talaga. Lord, sabi ko, you are really our Alpha and Omega. Sabi ng Bible, siya ang una at ang huli. Amen? Siya ang beginning at ang end. And that proves in our life. Pagkapanganak mo pa lang, the moment that you inhale, you are already saying the name of God. Yeah. And
And on your last breath, ang sasabihin mo pa rin sa huling hininga mo is the name of God. Amen? Kaya nga po kapatid, sabi pong ganyan, bawat segundo ng buhay po natin, binibigkas natin ang pangalan ng ating Diyos. Yung hininga po natin na nasa baga natin, nasa lungs natin, siya po, no, yung nagbibigay sa atin ng buhay. Amen? Hiram lang sa Kanya. Amen? Kaya sabi pong ganyan, kapag namumuhay po tayo sa kasalanan, para po natin ninanakaw ang hininga ng Diyos para gamitin natin in vain. And buti na lang, we have Jesus. Amen? Nung si Jesus po'y napako sa krus, binigay niya yung kanyang huling hininga sa atin. Amen? Di ba sabi niya, it is finished. And then, He breathed His last. Para po sa atin, no, yung kanyang huling hininga. Namatay po siya para po yung hininga natin maging fresh breath. Amen? Hindi na tayo bad breath, kung hindi fresh breath. Amen? Kasi bago na yung ating paghinga. Amen? Amen? Romans 10:13, ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoong Yesus ay maliligtas. Amen. Nayo po tayong lahat. Third commandment, do not use the name of the Lord in vain. Manalangin po tayo. And then, awitin po natin yung awit na, Great are you, Lord. Panginoon, let's pray, let's bow our head, and let's just ask God to forgive us if nagamit man po natin ang pangalan niya sa walang kabuluhan o sa maling paggamit nito. Panginoon, patawarin niyo po kami sa mga panahon, sandali na hindi po namin alam na nagagamit na po pala namin ang pangalan mo sa walang kabuluhang bagay at sa mga maling pamamaraan. Na ginamit po namin ito na parang magic, na parang you are our servant, na dahil sinabi namin in Jesus' name, kailangan mong gawin ito. Lord, patawarin niyo po kami. Kung meron man po mga pagkakataon na para maging accepted kami, ginamit namin yung pangalan mo sa walang kabuluhan, even in cursing, in profanity. Patawarin niyo po kami. Salamat po sa aming Panginoong Yesus na nagpalit ng aming identity. Pinalitan niyo ang aming mga masasamang pangalan, masasamang words na nakaakibat, nakatali sa aming identity, Lord. Maraming salamat, Lord, sa every air that we breathe, Lord, that it is your name, Panginoon, who is in our lungs, so God, na nagsusustain sa buhay po namin. Panginoon, ngayong umaga po ito, binabalik po namin sa inyo, Lord, ang buhay po na kaloob niyo sa amin, Panginoon. Lord, we pray, gamitin niyo po ang buhay na ito para sa inyong kapurihan. Tulungan niyo po kami, Lord, to be careful with our words and to be careful with our actions, Lord. To be sincere with our actions. Na Lord, while people don't read their Bible, we pray na when they read our life, talagang makita po nila ang buhay mo sa amin, Panginoon. Great are you, Lord. Hallelujah. Sige po, awitin natin yung kantang, Great are you, Lord. Thank you, Jesus.
are love. You bring light to the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. All the earth will shout your praise, Lord. Our hearts will cry, Lord. The bones will sing. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Hallelujah. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. Salamat, Panginoon. Nakakapagpuri kami because we have the breath, Lord. Your breath in our lungs. Maraming salamat, Lord. Lord, your name is holy. Your name is sacred. Be lifted up, be glorified. And patuloy po namin pinapanalangin, Lord, that our will be done, but your will be done. In Jesus' name we pray. Amen. Glory to God. Dadako po tayo ngayon sa ating communion, our Holy Communion. Can I ask the
juice and bread dito para sa harap. Sige po, manatili po tayo nakatayo. Sabi po ng 1 Corinthians 11:20, kapag nagtitipon kayo upang ipagdiwang ang banal na hapunan, the Lord's Supper, hindi tama ang ginagawa niyo dahil kapag oras na ng kainan, hindi kayo naghihintayan. Kaya't ang iba'y busog at lasing at ang iba na may gutom. Yung po ang ginagawa natin na communion ngayon, nung unang panahon, they are really having a meal. No? Merong alak, merong pagkain. At doon, merong inequality. So, yung mga maraming dala, mayayaman, sila yung nauna sa hapag. At ang sabi dito, pagdating ng pag-alaala na doon sa Lord's Supper, lasing na yung iba. At yung iba is busog na at yung iba hindi nakakain. Okay, so ito po yung concept ng ginagawa natin. Maybe, kaya ngayon, kakaunti na lang yung juice at kakaunti na lang yung tinapay. Kasi sabi ganyan, huwag kayong pupunta dito ng gutom. Kumain na kayo sa bahay mo. Okay? Para everyone will have a share doon sa pagkain at doon sa inumin. Okay? So, ito po ang ginagawa natin is pag-alaala sa pagkamatay ng ating Panginoong Yesus. Inaalala po natin yung kanyang sacrifice, the body na ibinigay para sa katubusan ng ating kasalanan, and the blood of Jesus that washed away all of our sins. Amen. Kaya po, ito ginagawa natin siyang in order at may respect. Amen. Hindi kagaya nung una. Okay? Kaya po, inaayos natin yung ating pagko-communion ngayon. Okay? So, sabi rin po ng 1 Corinthians 11:29, sino mang kakain at iinom nang hindi pinapahalagahan ang katawan ng Panginoon ay nagdadala ng kaparusahan sa kanyang sarili. Amen. So, sino po ba yung dapat uminom at tumanggap ng mga elements na ito? Kasi, Diyos lang naman to, tsaka tinapay na binili sa grocery. Pero yung kanyang sinisimbolize is the body of Christ. Amen? Kaya po, sabi dito, kailangan pahalagahan mo yung tatanggapin mo na tinapay at inumin as if this is the body of Christ that you are receiving. Amen? Kaya po, yung mga bata na hindi po nakakaintindi ng ating ginagawa, ay hindi po dapat uminom nito at kumain. Okay? Amen? Okay? Sabi pong ganyan, ang purpose nito is number 1, dahil inutos ito ng ating Panginoong Yesus. Sabi niya, alalahanin niyo ako every time that you are gathering and having a supper, okay? A meal, no? And ito po yung pag-alaala ng kanyang paghihirap at kamatayan at pagpapahayag po ng mabuting balita at pagpapakita ng ating pakikiisa bilang isang katawan kay Kristo. Amen. Alam niyo, kahit iba-ibang church, for as long as they believe in the God of the Bible, they are our brethren. They are one with the body of Christ. And every time that we eat these elements and drink it, tayo po ay nakikiisa sa katawan din ng ating Panginoong Jesus. Okay? The body of Christ and sa mismong katawan ng ating Panginoong Jesus na labay-hubay sa krus. No? And ang sabi po ng 2 Corinthians 11:23 and 24, ito ang turo na ibinibigay sa akin ng Panginoon at ituturo ko naman sa inyo. Nung gabing siya'y traidorin ang Panginoong Jesus, kumuha siya ng tinapay at pagkatapos niyang magpasalamat sa Diyos, hinati-hati niya ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. So, kaya nga po itong
ginagawa natin ngayon should be done with respect. Amen. At great importance. Hindi lamang po siya part ng ating service, but this is a holy moment. Amen. Ang pag-alala sa ating Panginoon. Alam niyo po ba, while I was studying this communion, sabi kong ganyan, meron gumagawa nito sa kanilang bahay araw-araw. At siya ay may sakit. And miraculously, siya ay napagaling. Because this person is doing the communion every day. Remembering the finished work of God sa buhay niya. Amen. Kaya kapatid, this is so powerful. Sabi ganyan, wag mo itong tatanggapin kung hindi tama ang iyong puso. Because you will just give curse sa buhay mo. Kaya po sa oras na ito, distribute po natin yung juice at yung tinapay. At magpipray po tayo at sabay-sabay po natin siyang kakainin. Father, kami po'y nagpapakumbaba sa inyong harapan. Nais po namin i-honor, sundin ang iyong salita. Naalalahanin ka namin every time na magtitipon po kami. At sa oras po na ito, kinikilala po namin that it's only the blood of Jesus can make us worthy to receive these elements, Lord. Lord, linisin mo ang aming buong pagkatao, isip, puso, at salita. At gawin mo kami katanggap-tanggap at karapat-dapat na i-receive itong simbolo ng iyong katawan. In Jesus' name, Amen. Salamat po, Lord, for your body. This is the bread that represents the body of Christ. At sabay-sabay po natin itong tanggapin. Pwede niyo pong putulin kung masyadong malaki. Okay. Sa sandaling po ito, alalahanin po natin habang inuuya natin yung tinapay, yung sakripisyo ng ating Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo. Kung paano hindi na siya mukhang tao, sabi ng Bible. Binuhat niya yung hindi makinis na puno, na sanga, na cross. Hindi po yun makinis. Puno ng mga tusok-tusok. At napakabigat. At nilakad niya yun habang pagkatapos ng tanggapin yung 39 na latay na nag-expose ng kanyang mga lamang loob, even bones. Ganun po kawasak ang katawan ng ating Panginoong Yesus. Just to pay for our sins. Lalahanin po natin yon. Amen. Na mahal ang binayad ng Panginoon para sa ating kaligtasan. Dinuraan siya, binato siya, pinagbubunot ang kanyang mga balbas. Yung koronang tinik, ibinaon sa kanyang loob. At yung kanyang mga kamay ay ibinako dito po sa pulso, kung nasaan yung may gitna ng dalawang bone connecting sa joints. And yung kanyang paa, wala pong tuntungan yon. Lahat ng kanyang bigat ay nandoon sa kanyang sugat. And yung mga pako hindi yung maliliit lang, hindi malalaki. That is the sacrifice of God para po sa atin.
At ganun po kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sabi ng Bible, nung ikaw ay makasalanan pa, minahal ka na ng Diyos. And that is the expression of God's love for us, the cross. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you for your body, Lord. Salamat. Salamat, Panginoon. Sa iyong mga sugat kami nagsigaling. Sa oras po na ito, kunin po natin yung juice that symbolizes the blood of Christ. Alam niyo, lahat po ng tumigis o dumanak na dugo ng ating Panginoong Yesus, ay lahat po ng yun ay may tinutubos sa ating buhay. Yung mga dugo na dumaloy sa mukha niya, ang ibig pong sabihin niyan, lahat ng kahihiyan natin, lahat ng guilt natin, lahat ng shame sa buhay po natin, tinubos na. At yung mga dugo na dumanak sa kanyang kamay, ang ibig pong sabihin niyan is that pwede ka nang magsaksid ngayon, kapatid. Yung kamay, yung gawa ng mga kamay mo, dahil na-redeem na by the blood of Jesus, meron ng magagawang mabuti yan. Amen. And yung pong dumanak na dugo mula sa puso ng ating Panginoong Yesus, ang ibig sabihin niya is that you can be made whole again. Yung basag mong puso, bubuin ng Panginoon o binuo ng Panginoon. Amen? Because of that. Ang dami pong benefits of the blood of Jesus. Amen? Kagalingan. All the latay, the 39 lashes represents major diseases. And we can claim our healing by the blood of Jesus. Amen. Let's pray. Lord, salamat po for your blood. Tinubos mo kami mula sa aming kahirapan. Salamat, Panginoon. Tinubos mo kami mula sa lahat ng karamdaman at sa lahat ng sakit. At right now, nire-receive namin all the benefits of your blood. Lord, salamat po, Panginoon. Thank you for your blood, Lord Jesus. Even our sin has been washed away because of your blood. Salamat po. Sabay-sabay po natin ang inumin. Panginoon, salamat po sa katawan mo, sa dugo mo. Thank you for the cross. And thank you for the forgiveness of our sins. And thank you, Lord, that we are part of you, we belong to you. Thank you for your sacrifice. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Bago po natin tanggapin ang blessing or closing prayer po natin ngayon, announcement po. Simula po bukas, meron po tayong gagawing prayer and fasting in 5 days. Simula Lunes, bukas.